lahat ng oras, sa bawat araw, laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating inamahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa ating inamamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa ating mabuti ang Diyos na sa ating inamamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating pangunahan sa isang panalangin. Bakit po tayo makahayag ng salita ng Diyos? Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pagkakataon namin sa kagalakan na may pahayag ang mga salita mo sa lugar nito, God. Dalangin ang aming puso na patuloy kang kumilos sa kalagatan habang kami nakapahayag ng mga salita mo sa gabi nito. Salamat po, Panginoon, sa pangaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi ang nangyayari sa kagaganda at kaibig ng ating Panginoon. Sa pagkakataon, may pahayag ang salita ng Diyos sa bawat sa puso inyo. Una po, nagkakaramay po kami ang aming church, Philippine Outreach Programs, sa Cruz, sa naiwan po ng mga pamilya ni Nanay Nita, sa kanyang mga anak. Kami po ay nakikidalamhati sa gabi nito. At dahil po dito sa aklat po ng Hebreo, babasahin ko po mga magulang, mga kapatid. Aklat po ng Hebreo, kapitulo 9, talata pong 27. Ganito po pagkasabi, itinakda sa mga tao ang minsan lamang mamatay at ang pagkatapos ito ay ang pag-uukom. Sabi po dito sa binasa natin, itinakda po sa tao kasi namatay ng ganun na laman. Although sabihin natin meron sa sakit sa karamdaman, dito po ay itinakda ng ating Diyos sa lumikha sa bawat sa atin. Walang bagay na nangyayari sa mundo na hindi makahintulutan ng ating Panginoon. Katulad po ng ating binasa sa gabi ito, itinakda sa tao minsan mamatay at ang pagkatapos ito ay ang pag-uukom. Akala po natin pagkatapos po ng mamatay dito sa mundo ay tapos na po ang buhay. Hindi po. Kung pala po nagsisimula yung tunay na buhay. At sabi po dito itinakda sa bawat tao. Alam natin na ang kamatayan ay walang pinipilit.
Sa katunayan po, saksi po tayo sa ating mga mata. Nasa sakya natin, hindi lang po matatanda ang namamatay. Maging maliliit na bata ay namamatay po yan. Ibig sabihin ng kamatayan, walang pinipili. Malakas ka man, may sakit ka man, bata ka man, o matanda, pag pinag-usapan po ang kamatayan, ayon po sa Biblia, wala po ito pinipili. Ano man ang ating kalalagayan, hawak po yan ng Diyos. Kaya nga sabi dito, sinakda sa tao, ang minsan mamatay. At tuloy po nangyari kay Nanay Nita, itinakda po yan ng ating Panginoon. Although siya may sakit sa karamdaman, pero lahat po yan ay nasa plano ng ating Panginoon. Hindi po nagkakamali si Nanay Nita po, ilang beses na po rin natin nakasama yan, doon po sa aming Diyos sa Santa Cruz. At ako po naniniwala na sa buhay natin ang ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat narinig niya ang salita ng Diyos. Kapag lang tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, doon po nagkakaroon ng buhay o doon nakakaroon ng pananampalataya. Kapag sabi ng mga nakasulatan, ang pakikinig sa salita ng Diyos, doon po magsisimula yung pananampalataya. Kaya po napaka-importante sa oras po ito. Kahit ito'y nandiyan ang mga ginagawa, kapag hindi nakikinig ng aming pinapangaral, nangangahulugan meron kang pagkapitulo 3. Ang lahat ng pangyayari dito sa mundo ay tinakda ng Diyos ayon sa kanyang kapanahunan. May panahon ng pagsilang at mayroong panahon ng kamatayan. At ako naniniwala bawat po sa atin ay tumaan sa unang talata na sinasabi, panahon ng pagsilang. Lahat po tayo sinilang sa sinapupunan ng ating mga magulang. Wala naman siguro pagkalamitan dito sa lupa na sinatawag na singaw. Pwede kayo isinilang. Lahat po tayo pumasok sa sasalitang pagsilang, doon ang takda na sinasabi ng ating Panginoon na ito ay sinilang dito sa mundo. Ano man yung kalalagay sa buhay, itinakda ng Panginoon na ikaw ay silang. Tatanggapin man natin yung mga kapatid mga kababayan, dahil may pagkakataon na tatakda ng Diyos, na ikaw man ako man, mamamatay po tayo. Pagkakantay po ng ating mga paa, wala pong intention pagdating po sa kamatayan. Lahat po na tinatakda ng ating Panginoon. Kaya nga pag dumating yung pagkakataon, na alam natin na tayo kukunin ng ating Panginoon, dapat po ay nakahanda tayo ayon sinasabi ng banal na kasulatan. Isang buhay na kaparesahan doon sa inferno na sinasabi. So ibig sabihin, kapag dumating yung kamatayan sa atin, ayon po sa Biblia, at ako naniniwala maging sa ating kinakistan, dalawa lang ang pupuntahan natin. Langit o inferno. Kapag naputin sa kakastan Daniel, dalawa lang ang pupuntahan ng mga tao mga namatay. Either na buhay na walang hanggang sa pili ng ating Panginoon, at ang pangalawa, buhay na kaparesahan doon sa inferno. Kaya po makikita po natin mga magulang, mga kapatid, kinakailangan kung pagandaan natin yung buhay na darating. Hindi tayo gusto mamamatay. Hindi po tayo gusto mamamatay. Dapat po pinaghahandaan po natin yung buhay na darating. Bakit po? Doon po magsisimula yung tunay na buhay. Bakit po ito magsisimula? Dahil po hindi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At kung tatanong ko po yung mga magulang, mga kapatid, saan mo gusto pumunta? Sa piling ng Diyos na buhay na walang hanggan o doon sa inferno na walang hanggang kaparasahan? Ako'y naniniwala sa sabi niyo sa akin, kapatid pastor, gusto ko yung buhay na walang hanggan. Nagkakaisa po tayo dyan, mga magulang, mga kapatid. Ayos po tayo na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit hindi po ganon. Kinakailangan laro tayong gawin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talino po sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dahil nalaman ang pag-ibig ng Diyos, ano man ang kalalagayan mo, ano man ang edad mo, bata ka man matanda, ano man ang kalalagayan mo sa buhay, iibigin ka ng ating Panginoon. Kung hindi mananampalataya kay Kristo, tatanggapin mo siya bilang Panginoon sa Tagapagligtas. Sabi po doon, hindi ka mapapahamak, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At alam po natin kapag tayo mamatay, gusto natin buhay na walang hanggan sa pulo ng ating Panginoon. At nga dito sa aklat po ng Pilipos, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kinakailangan po mamuhay tayo ay sa kalooban ng ating Panginoon ay sinasabi ng Biblia na kinakailangan manampalataya tayo kay Kristo, tanggapin natin sa atin ng Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. At kung hindi po tayo papasok, hindi tayo kuman ng Panginoon para po ito makapamakan na walang hanggan, kundi para po tayo lagay ng ating Diyos sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo na ating Panginoon. At kung tatanong ko pong bawat sa atin, alam po natin, kilala natin si Kristo. Si Kristo ay namatay doon sa kusang Kalbaryo at muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw. At ito binubulitan natin
kapag dumating ang mahal na araw. Subalit parang ganun na lang, hindi natin nakikita yung tunay na kahulugan kung bakit namatay si Kristo. Namatay si Kristo para hindi ka mapahamak. Namatay si Kristo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Namatay si Kristo para yung buhay, yung kaluluwa mo ay hindi mapahamak doon sa impyerno, para yung buhay mo ay makapili ng ating Panginoon. Kaya makita po sa oras nito mga magulang, mga kapatid, hindi po basta nangyari kay Nanay Nita yung mga ganyang bagay. At ako'y naniniwala isang araw sa maniwalat ka sa hindi magulang, kapatid. Haharap ka din. Handa ka ba ang iyong puso naman na pala natanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay? Maaaring marami kang ginagawa sa buhay, maaaring busy ka sa buhay mo, pero hindi kinakailangan ng Panginoon ng mga bagay na yan. Ang gusto lang ng ating Diyos, makilala mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Katulad po namin, kinilala po namin ang aming Panginoon. 100% sasabihin ko sa mga magulang, mga kapatid, pauwian man ako ng Panginoon, maging sa oras ito, natitiyak ko sa langit ako pupunta dahil meron ang Kristo na tinanggap sa aking puso. Malinaw sinasabi, kapag nanampalataya kay Kristo, hindi ka mapapahama kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So kung minsan di po natin napapansin yung sinasabing buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil akala po natin yung buhay ay dito lang. Ang buhay para dito lang. Nagkakamali tayo mga magulang, kapatid. Malinaw po na sinasabi ng aklatid na lahat ng mamatay ay kasasaputan, buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. At isa pa, buhay na kaparusahan doon sa impyerno. Meron pong 200 na sinasabi, meron pong 2 karahanan o meron pong 2 destinasyon na ating sasaputin. Kaya kinakailangan sa ating buhay, tiyak po natin kung saan po tayo pupunta kapag tayo ay namatay. Katulad po na sinabi ko sa inyo mga magulang, mga kapatid, ang kamatayan walang pinipili. Bata ka man matanda, mayaman ka man mahirap, may sakit karamdaman, dadaan ka sa kamatayan. Ang masaklam ito mga magulang, kapatid, kapag dumaan ka sa kamatayan, hindi mo makikilala si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Sorry na lang po. Baka pumasok tayo doon sa kaparusahan, walang hanggan. Kapag wala tayong relasyon sa ating Panginoon. Sabi ko sa 1:12, ang sino man sumampalataya kay Kristo ay pinagkalutan niyang karapatan maging anak ng Diyos. Kung tayo po nananampalataya kay Kristo, tinanggap natin siya bilang pangbihaya ng Diyos na tayo parusahan doon sa impyerno. Kapag tayo tumanggap at nananampalataya sa Kanya bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Kaya simple lang po ang hamon na ibibigay ko sa inyo mga magulang, mga kapatid. Kapag tayo darating na sa pagkakataon na tayo kukunin ng ating Panginoon, iwakin mo po yung buhay ay na kay Kristo. Sapagkat sinabi sa Pilipos 1:21, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. At sinabi ko ito sa aklat po na mga karal, may panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. Katulad po na sinabi ko sa inyo mga magulang, kapatid, dumating yung panahon na tayo sinilang. At sa tanggapin man natin hindi, dating ang panahon na tayo ay babawian ng ating buhay. Paano po pag dumating yung pinawian tayo ng ating buhay, hindi tayo nakahanda, hindi natin tinanggap si Kristo bilang Panginoon sa pagligtas, kaya po yung pagkamatay ng ating Panginoon. Maging sa oras ito, ano man yung kalalagayan, iniinom ng pangalan salita ng Diyos, sa maniwala sa pwede sa aking mga magulang, mga batid, isang araw, ipapakita sa'yo ng Panginoon, kapag ikay pinawian ng buhay harap sa Panginoon, ipapakita sa'yo ng Panginoon, doon sa kalumpang meron ng aral ng salita ng Diyos, na hindi mo pinansin si Kristo, na kanilang pinapangaral. Bakit? Sabi ko ng banal na kasulatan, lahat ng ginawa natin, ay agman o mabuti, ay pagsusulit natin sa harapan ng ating Panginoon. Ito pong gabi nito, itayin ko po sa inyo mga tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, humayo na, ipahaya ang tagumpay niya. Halika na, ang magdala kalakasan, siya presensya niya. Ngayon ang panahon, di na uso ang mapagsulay. Ngayon ang panahon ng pagpapalit loob
sa kanya. Sama-sama na magpuri sa ngalan niya, at ang kawan ng diablo ay tupukin na. Halika na, humayo na